Hey Souls, this podcast is a place where we can hang out, laugh together, and talk about our faith. Kaya chill ka lang, get your coffee and snack as you listen and enjoy our hangout kwentuhan. This is Souls Good evening, everyone, and again, welcome to our Souls Hangout. And I am Isha, you can call me Isha, and I'm 19 years old, and I am your host for tonight. And of course, I know naman na you want na makilala din yung mga kasama natin tonight. So, why not they introduce themselves sa inyo? Ayan guys, hello! My name is Ate Romelyn Lay Salariba Nicolas. Full name! But you can call me Ate Ai or Ate Roms. I'm 27 years old and isa ako sa mga primary 12 ng Disciples. Ayun. Yan. Part din ako ng worship team. Kami paras ni ano. Hello. Sige, Ayan. ikaw na. Ayan, so, Ayan. Ako si Kuya Brent, 22 years old. So, hindi, legit na 22 pa lang ako. 20-something. Ano ba? Part din ng P12 ng Disciples and of course, ayan, kasama din sa worship team ng Disciple Celebration Fellowship. So, Yes. tchalan! Ayun. Ay, kilalanan din naman natin, of course, yung mga katabi ko rito. Ayan. Girl, sino ka? Hello, guys. Ako to. Ako si Micaela Eileen Cubilla. So, you can call me Mika. I am 21 years old. Isa rin ako sa mga cell leader ng DCF and part ako ng multimedia ministry. Yes. And of course, last but not the least, Oy. sino ka? Ako si John Cesar Reyes. And pwede niyong tawagin na JC na lang. Yan. Ako, 22? Yun. Parang hindi ka sure. But parang may doubt. Hindi niya tatanda kung ilang taon na siya. But anyway, ayun na nga, nakilala natin yung isa't isa. Ayan. And we can call each other based sa mga binigay nating preferences kung ano ba yung gusto nating itawag sa atin. Ngayon naman, of course, we know each other na magkaroon tayo ng little bit kamustahan sa kung ano na ba yung mga ganap natin lately. Kasi, of course, hindi naman tayo lagi 24/7 magkakasama. So, just a little bit catch up. So, start with... Ako naiiyak ako kapag Wala tayong tissue. Wala tayong tissue. Hindi ka magka-cry Pero yung tonight. iyak ko sa isang ano lang yun, dito lang. Sa isang ayos lang. Ayan. Sige, dahil maingay ka, ikaw muna ang mauuna. Okay. So, ayun, Kuya Bren, kamusta ka naman lately? So, ano ba yung mga pinagkakaabalahan mo? What into ka sa mga bagay-bagay lately? Hindi kasi ano. Hi! Hindi, joke lang. Anong ko ngayon? Ang daming Anong mga ganap ngayon? Well, ngayon, I'm a student of PLB. Hello, Let's pamantasan. go, Philippines! Kahit ang hirap ng subject nyo. Hindi, joke lang. Quiet! I'm a student of ngayon ng PLB and taking of Bachelor of Science major in Civil Engineering. Hello po sa inyo mga ka-engineers dyan. And of course, hindi lang ako student ngayon. Working student din ako sa isang company. So, medyo Wow. grabe yung double So, for the grind ka pala lately, Kuya Bren. grind tayo ngayon kasi kailangan eh. Kailangan mabuhay. Yun. Nice. So, let's hear from Ate Ai naman. Ate Ai, kamusta ka ba lately? Lately, May pagabot ng tissue! iyak agad. Naiyak din ako. Wala, chill lang tayo ngayon. Actually, lately, lang ako, parang enjoy life lang, ganun. Pakape-kape lang, ganun. Wow. Nice! Dahil gusto ko talaga, nasa season ako ngayon ng buhay ko na, gusto ko lang talaga easy lang. Pero syempre, Yeah. hindi yung easy na parang wala ka ng ganap sa buhay, Happy-go-lucky, ganun. like Oo, that. parang, hindi naman ganun. So, busy din ako pagdating sa pagbi-business, yun. So, Wow. ngayon, sa mga di nakakaalam yun, isa po akong business, Promote mo na! Ex-deal pa! Ex-deal! mag-i-invitation tayo? Hindi yun. So, tag dito?
Ayan, ako nga pala si Ate Romilyn and I am the owner of Pictoprint Digital Printing Services. The woman Gusto nyo behind the pakasal Pictoprint. Pakasal lang kayo ng pakasal para madami tayong benta. Hindi yun. So, ayun. Busy ako sa arts, sa mga paggawa ng mga keme, sa mga events, ganun. Wow. So, yun yung, actually, ganun lang umikot yung buhay ko. Bahay, kasi home-based lang yung yung business ko. So, bahay, church, tapos, kaya ngayon, ang gusto ko talaga, parang gusto kong dalhin yung work ko sa labas. Kaya, nagyayaya ako ng iba, ganun. Kape-kape lang habang nag-work, Uy, gumagana sama, yung ayaw din utak, ako. ganun. Grabe, very interesting yung ganap ni Ate Eileen sa life niya lately. So, kayo ba, Mika? Just a little bit gist ng ganap ninyo lately. Can you Ako? share it? Wala. Charot, hindi, meron. So, ngayon, isa rin akong student. Yan. I'm from Yeah. Philippine Normal University. Shout based out sa mga Maynila. taga-PNU! Shout out sa mga PNUans dyan, guys. Hindi, joke lang. Ayun, and ang course na tinitake ko is Bachelor of Filipino Education. So, ayan, Yes. Mga Medjor, hello. And right now, nasa bakasyon. So, Sana all! mga estudyante na nasa pasukan na, ako ngayon, medyo iniisip Yeah. ko pa yung bakasyon. And ayun, Yeah. aside sa pagiging student, isa rin akong part-timer. So, Nice. ayun, nag-work din ako kasi may mga pangailangan tayong kailangan Yeah, tugunan. truly. So, kailangan nating kumayod. Yun lang Grabe, naman. parang na-pressure ako ng konti kasi parang kayo, like, nag-work, tas ako student pa lang. But anyway, let's ask JC, baka same kami ng status ngayon, ng ganap sa life. Ganap sa akin, chilling lang ako kasi. Hi! Fourth year na ako, ganun. Fourth year. Fourth year ka na? Hindi alata, no? Weh! Kasi chilling Ngayon nga ko lang ako. nalaman. Okay, o sige. Simula first year ko ata, ganun, chill lang ako, ganun. Talaga? Hanggang ngayon, mas chill na ako kasi fourth year, konti na lang yung subject namin. Yeah. Siguro mga next week, ayun, magiging busy na. So, nasa phase ka na ng pag-OJT. Oo, malapit na. Grabe! First time kong malaman fourth year niya si JC. Akala ko magkakabatch lang kami. Graduate ka ba? Ayun. Graduate. But anyway, it's nice to hear kung kamusta na ba yung mga bawat isa and kung ano na ba yung mga pinagkakaabalahan, ginagalawan natin lately. And ang sayang marinig from sa inyong lahat na very productive so far yung mga ganap natin. Instead na, alam niyo yun na parang sinasabi natin na we are chilled, but yung time na may ginagawa tayong something meaningful, grabe, super nakaka-amaze and at the same time nakaka-inspire. And ayun, since lahat naman tayo dito students and lately lang din last August nga lahat tayo bumalik na sa pasukan and of course, transition from online class and hybrid learning. So, since lahat naman na tayo dito, students and naging students na rin once, so, kamustahin naman natin kung ano ba yung mga first day high experiences natin sa buhay. So, ayun, let's start with Ate Roms. Second ladies first. Parang gusto mo mag-process na ako, girl. Ako kanina. Okay, lala. Sige, go. Hindi, yun sa akin, first day, talaga nauna. Babalikan ko pa ngayong ilang years. Naghahalongkat pa. Oh, actually, ito yung kumain ng lahat ng brain cells ko. Iniisip ko, Lord, ano ba yung first day ko? Yeah, Before. kasi si Ate ay, as nabanggit niya nga earlier, working na siya. 27. Ayun, go Ate Ay. 2018. Graduate ako ng year 2018. So, ibig sabihin, yung first day ko ng college, year 2012, 11 years ago. Kasi 6 years, parang Yeah. naging 6 years yung pag-aaral Yung ko. college Oo. life. So, 2012, doon ako nag-aaral. So, 11 years ago, yan, kung babalikan ko yung first day ko, kung i-describe ko siya, masasabi ko talaga na frustrated, ganun. Oh, bakit? Like, parang very different Ate Ay, no? Like, parang, mostly kasi sa naririnig kong first day high stories nila, like, parang excited, nakahanap na ng new crush, may bagong set of friends. Tapos, parang first time yata na frustrated and first day high. So, bakit Ate Ay? Kasi nung magka-college na ako, ang heart ko talaga is more on sa arts, ganun. Oh. Sobrang hilig ko mag-drawing, ganun. So, bago pa man ako tumungtong ng college, high school pa lang ako, lagi ko nang sinasabi na, Lord, gusto kong maging architect, ganyan. Gusto ko... So, childhood dream Oh, po yes. talaga. Talagang basta anything related
related. May gulay. Then, anything na related sa arts. Yeah. Yan, architecture, fine arts. Kaso, syempre, alam naman natin yung mga ganong course. 'Di ba? Sobrang pricey, sobrang Yeah. mahal. 'Di ba? Nakaraan lang sinerge ko, magkano ba talaga yung mga magagastos mo pag nag-architect ka ganon, sa course ganon. Kita ko, almost 500,000 agad. Grabe. Doon lang sa course na yon. Without, Ang tigat, girl! without pa ate yung mga mga need mo everyday Oo, sa yun. schools, mga materials. Tapos, ayun nga din, sabi ko, sige, try ko kayo mag-fine arts. Kaso iniisip ko din, pag fine arts, ang dami mong materials na Yeah, gagamitin. magastos din So, po. sobrang magastos talaga siya. During that time, si ate ko, wow, ate. Yung ate ko, nag-aral siya sa UST, sa UST. So, tapos dahil nga si papa na lang yung nag-work, kasi 2012 namatay na yung mama ko eh. So, siya na lang yung nag-work. Talagang sumayad talaga kami. Very Oo. struggle Kasi po gusto talaga. naman ng tatay ko na mapag-aral kami sa magandang school. Kaso hindi talaga kaya. So, during that time, parang ang option ko na lang, mag-architect ba ako or mag-i-stop ako or mag-aaral ako, Jollibee, ganun. no? Parang mag-iinarte na lang ba ako o... Magkakain na lang ba? Or Iiyak na lang ba? sa want mo, tsaka doon sa practical na, Yeah. Yes, oo, kasi... mas okay na lang to, okay na yan. Oo, kasi ang mindset ko, parang ayoko talaga mapag-iwanan. Ayoko nung nakikita ko sila nag-aaral, tapos ako tambay lang, ganun. Parang parang basta out of place ka, ganun. So, sabi ko, hindi na lang ako mag-iinarte. Mag-aaral na lang ako. Tapos, hindi na rin ako. Actually, Yeah. sobrang napaka-random. Parang kung ano, sige kung ano na i-offer nyo sa akin, kukunin ko na lang. Parang ganun. As long So, as you're studying. Oo, ganun. Basta makapag-aral lang ako. So, that time, pinili ko yung Global Reciprocal Colleges. Hello po. Shout out po, Shout out GRC. sa GRC. Yan. So, pinili ko yun. Wala akong background kung anong klaseng school siya. Hindi ko alam kung anong itsura niya, ganyan. Basta ang alam ko lang, Christian school siya. So, sabi ko, sige, okay na. Christian naman ako. Christian school. Di, pasok ako doon, ganon. Tapos, nung pilian na ng course, wala din akong idea kung ano yung dapat kong kunin. Basta kung ano na lang yung pwede sa akin. Tapos, Yeah. yung parang inano sa akin doon, in-advise, is yung marketing nga. Tapos, kinuha ko siya. Kinuha ko yung So, marketing. marketing Wala rin akong idea. Ano bang marketing? Ano ba ito? Magbebenta ba ito sa palengke? Or, Magbebenta-benta lang daw marketing. Oo, ganun. Basta wala talaga akong idea kung anong klaseng course yung Yeah. pinasok Papasukin ko. mo po. So, dahil doon, sobrang, kaya nga frustrated. Kasi talagang, explain ko na kung ba siya naging frustrated. Kasi, buong SEM ko, pinilit kong mag-aral sa course na hindi ko gusto. Yeah. So, And it's so hard, ate. I Yes. can feel you na parang, even before din kasi, like, we are in the same course po kasi, marketing third year. And parang at first, never ko naman talaga naging first choice ang pagiging marketista or marketing student. It takes a lot of adjustments nga po talaga. And ayun. totoo yun. Kaya nga, sa totoo lang, totoo yung sinasabi na kapag hindi mo na-vision yung sarili mo sa ganung bagay, parang Yeah. mahihirapan ka. Ganun. Yeah. So, ganun yung nangyari sa akin. Parang pinipilit ko na lang siya. Kaya, Yeah. girl, after nung isang buong SEM na yon, parang lahat ng negative na award nakuha ko. Oh my gosh. Meron akong INC, meron akong fail due to absences, meron akong 5. Ang sakit talaga. Ang sakit talaga, girl. For us na college student, ate, way back before, parang super downhearted sa feeling talaga ng ganun. Kasi parang ini-aim mo na parang, ay, gusto ko magtapos with Latin honors. Tapos parang first day mo, first year, first sem, ganun agad yung Ganun agad. ma-experience. Oo. Kasi nga talagang wala. Hindi ako bobo girl. Walang ganon. Walang ganon. Parang parang I know my capability. Yeah. Ganun. Alam ko na kapag gusto ko kasi talaga, kapag gusto ko yung isang bagay, talagang mag-excel ako doon. Pero pag ayaw ko talaga, or hindi ko Yeah. na-vision yung sarili ko na as marketer, ganyan, parang wala talaga. Hindi ko naibigay yung pinakamainam ko. So, nung kuhaan na ng grades, sabay kami ng kapatid ko, kumuha ng grades. Yeah. Tapos yung isang professor namin doon, isa pala kami ng prof. Magkaiba lang kami ng subject, pero isa kami ng prof. So, ibig sabihin, kilala niya yung kapatid ko. Kilala Tas ka rin niya. Kilala niya rin ako. Syempre, kilala niya naman si Mean. Matalino talaga yun. Oo. Diba? So, pagkasulat ng grades niya, wow, ang ganda-ganda. May uno, may gano'n. Parang basta lahat talaga kasi accounting student Parang siya. ideal college Oo. student talaga. Tapos nung ako na, edi sinulat niya, bakit ganito yung grades mo, ganyan-ganyan. Tapos meron akong uno, actually. Oh. Kaisa-isang uno. Nice. So proud of it. Pero, alam mo kung ano yun? Values, girl. At least mabait At least ka. mabait ako, girl. May mga prof Napatunayan naman mo eh. ate na, Yung doon, yung integrity mo eh. yeah, yung mga sabi, pag mabait ka, papasa ka. Oo.
So parang hindi ko lang masabi na, hindi ko ginalaman, pero mabait ako, gano'n. Hindi, kasi sinisell group kasi kami noon. Professor na yun. So nakauna ako doon. Yeah. Pero sa totoo lang, yung uno na yun yung parang yun pa yung pinakamas nakasakit sa akin. Kasi, Yeah. nung sinusulat niya yung grades ko, sabi niya gano'n, bakit may uno ka dito? Paano mo nakuha to? Parang kinestyon niya ng sobra. Tapos, doon ako napahiya sa mga estudyante that time. Tapos, pagkalabas ko ng room, sabi ko sa kapatid ko, nilabas ko na yung sama ng loob ko. Sabi ko sa kanya, kaya ayaw kitang ka-schoolmate kasi lagi ako nakukumpara sa'yo. Ang dami nang nag-arise na... Oo, ang daming emotion, ang daming... Basta sobrang sakit, ganun. Sobrang frustrated talaga. And then, Wait. after that first sem, after ng semester na yun, paglabas ko ng room, buong-buo na yung decision ko na sabi ko, hindi na ako mag-aaral. Oh. Sabi ko sa papa ko, hindi pa ako nakaka-uwi. That's hard. Oo, nag-message na ako agad sa kanya na sabi ko, pa, mag-i-stop na ako. Tapos sabi ko, mag-ipon na lang tayo, gawa na lang natin ng paraan para makapag-architect ako. Ayoko na talaga nito, ganun. Sobrang sakit, ganun. So, hindi. Nag-practice ako, hindi ako. Maaga pa tayo. Natatawa Maaga tayo pa, ngayon. maaga pa, mamaya. parang Mga you really, you really give up on what is served in front of you that time. Kasi nga, sobrang hirap. Like, parang naiisip ko as you tell, na parang ayaw mo nang i-fit in yung sarili mo doon. Kasi nga, parang mas along the way, mas mahirapan ka nga lang kasi ayaw mo nga at first ng ginagawa mo. And for college students na nakikinig right now, talagang it's really happening na nangyayari pa rin siya up until now na nagsastruggle talaga in studies. Oy guys, And mga magka-college pa lang, hindi ito pananakot ha. It's Yeah. the reality of college life. yeah. Ayun nga, 'di ba? From frustrated, let's lighten the mood naman. So, why not? Uy, pasayahin nyo naman. We hear Ang drama kasi natin agad. We hear stories from Kuya Brent. story tong dalawa. Yeah. Parang very opposite sila ng stories ng Hindi. first day high nila. Actually, ito yung nakakatawa dun ha. Hindi ako nagkakalayo dun sa kwento ng Oh, really? college life ni ate. Hindi kasi, this is my second time taking the college, bilang College college student. path. Ganun. Kasi yung una kong school, hindi naman talaga PLB. Nagsimula talaga ako sa Technological University of the Philippines sa Manila. Sa TUP. TUP. Hello, TUP. Europeans. Sana naalala niyo pa ako. Lagi ang laman ng... Ano yan? Continue. Hindi, wala. Huwag niyo na akong tandaan. Pero yun nga, I'm taking, kasi nun computer engineering technology doon sa TUP. So, hindi rin pala siya CE. oo, hindi siya CE, pero computer engineering. Ibang CE. Ibang CE. So, ayun, first day high ko, actually, ayun nga, sabi ko nga kanina, medyo may pagka-parehas kami ni ate kasi that time, yung pag-take ko ng CE sa TUP Manila, hindi yun 100% sure. Ganito kasi yung sisti ko nun nung nag-try akong mag-apply. Sisti. Ano yung sisti? What's sisti? 60 ba yun? Siste. So, yung siste ko nun, sabi ko nun, kung kukuha ko kung mag-aaral ako, ganun. Yeah. Ayun, nag-apply ako sa TUP. Sabi ko nun, kung papasa ako dito, mag-aaral ako. Pero kung di ako papasa, di ako mag-aaral. Magtatrabaho ako, ganun. Pero So, parang papasa, it's now or never. oo, hindi. Ano yun parang mas malaki nga yung chance ng, wag na. Oo, Parang wag na. a part of you don't wanna study at all. Oo, ayoko na kasi Okay. feeling ko, Okay ka na? oo, okay na ako. Hindi, at saka din talaga, hindi ako sure sa next step. What's Ganon. next? So, ayun nga, yung naging sistema ko, kung papasa ako dito, edi go. Kung hindi, edi maghanap ako trabaho. So, yung first day ko, well, ayun nga, nagka-first day, siyempre, pumasa. So, wala akong nagawa, papasok ako. Parang ayaw mo ba? Hindi kasi, mind you isang school lang yung in-applyan ko. So, sorry Pumasa Hindi, agad. legit kasi isang school lang yun. Hindi na ako nagtitingin ng ibang school kasi ang plano ko talaga pursue na the industry. Ganun Yeah. Trabaho na agad. Oo, kasi ayoko nung walang pera. Hindi, joke lang. Pero totoo. So, ayun, first day of school, dun sa TUP, medyo frustrated din kasi iniisip ko, is this really what I want?
Yeah. Well, to be transparent, sa computer kasi, medyo May skills and knowledge ka na rin skills and about knowledge that. na knowledgeable na ako doon. So, Yeah. hindi na ako parang kakapa doon sa subjects ko. Still, syempre, iba pa din yung sure ka eh. Yeah. Iba pa rin yung sure ka. So, pagdating ko doon, medyo Shaky ka pa if... trabaho dito. Ganun. Yeah, I guess. So, ang pangit pa nung sikat namin. Hindi, joke lang. Hoy, grabe siya! Bakit may walang ganap ng school! Sorry. Hindi. Hindi yan ibibip, guys. I-air daw yun. Baka maano ako dito. Ayan, lagot ka. Anyway. Hoy! Ayun nga. Nung first day ko sa TUP, medyo maano sa akin, mabigat na, is this really what I want to pursue? Kasi, tandaan nyo guys kapag magte-take kasi tayo ng mga course na gusto natin, kailangan mong i-filter out yung Yeah. gusto mong maging, tsaka yung hobby mo lang. Actually, ito kasing computer, naging ano ko lang to hobby ko lang talaga siya when I have free time. Tapos, mas nag-boom lang na nag-boom. Ganon. So, that time, hindi ko alam na ano ko lang pala siya. Parang special talent ko lang na magaling ako sa computer. At the end of the day, tinapos ko naman siya, yung first year. Yeah. Pero yung laman ng first year ko, hindi talaga ako pumapasok. Alam yan ng mga classmate ko. Pero, pumapasa ako. Kasi pumapasok lang ako nung first year ko sa TUP, pumapasok lang ako para mag-exam. Panis. Ganun lang. Hindi nyo kaya yun. Dahil computer engineering ako, sa computer shop ako pumapasok. Yun pala yun. Yun pala yung training ground. Yun pala yung application agad. Application agad. Huwag nang gagayahin yun. Hindi, application kasi siya. Nilalabas ko na yung sarili ko dito, Naging transparent lang ako. Pero legit, kung pwede ko lang ilabas dito yung attendance sheet ko, no, halos wala talagang pinasok buong taon. Papasok lang ako para magpasa ng plates, magpasa ng kung ano-ano, Yeah. magpakita ako kapag magte-test. Pero nagugulto, uy, pasado ako, may uno pa ako. Hindi kasi may mga prop talaga na hindi naman ako kilala nito, hindi naman kami kilala na niya. Yeah. So, ganun yung naging sistema ko hanggang sa, okay, hindi pala talaga ako Okay. dito. So, first day high sa TUP. Was not that good. Yeah. Hindi ko siya na-take in. Akala ko pa naman malalaitin yung mood. Frustrated din pala ulit. JC, I'm hoping for you. I'm rooting for your... May tinatagong kakaiba si JC. I'm rooting for your first day experience. And sa akin yung first day ko, talaga ako, chilling talaga ako, pero Kanina first ka day pa ko, chill. mayayain talaga ako introvert ako. Wey! Paano introvert? Introvert ako sa mga hindi ko close, pero Yeah. Wala daw ganun. Yeah. Walang ganon. Okay, go. Yun nga. Tahimik lang talaga ako sa room namin. Kasi, yun nga, introvert nga ako, mayayain talaga. Lalo na pag hindi ko close. Then, ayun. Pagtapos ng namin, ng first day, may nakilala kami na prop na agad. Close agad namin. Ganun. Oh. Sana all. Pero yun nung first day mo, like, you made friends talaga agad or Hindi, tahimik not? lang ako. Tahimik ka pa lang. Sila yung nakipag-friends sa akin, gano'n. So ikaw yung in-approach! Ako yung Ikaw yung in-approach! Tapos, sila yung nag-aaya sa akin ng pag may groupings, gano'n. Nagka-group ka na, gano'n. Very Groupable sana all. At least, ina-approach siya, di ba? Yeah, Nilalapitan. kasi parang sa first day, like parang very shy pa yung lahat na parang nangangapa na, uy, if-friend ko ba to, kakausapin ko ba to, or whatever. Pero sa case ni JC, I can never, siya agad yun nilapitan. Hindi, kasi nakikita yung, yung aura ko na mabait. Ako. Ganun pala. Di ba nararamdaman nyo pagka nakikita nyo sa isang tao, mabait siya, ay mabait to, gano'n ako. Gano'n ako eh. Okay. After, ayun pala, pagtapos pala ng klase namin, may close kaming Prof, yeah. Si Sir Tim siya, tapos inaya agad kami manlibre. Oh! Inaya kami na kumain sa labas, Yeah. manlibre agad kami. And ayun, Ang saya naman. kasi mabait siya eh. Tapos ako din mabait. Same vibes! Same vibes kayo ni Prof. Pero ayun ang funny and ang saya na may mga ganong prof na first day meet pa lang. Like,
very generous talaga sila agad na nanlilibre. So, ayun, ang funny ng story ni JC kasi very in-approach siya and nalibre siya agad nung first day high. Sana all. Sana all groupable. Sana all. Ayun, Mika, kamusta ka naman sa first day high experience mo? Akin, yung kwento ko medyo kakaiba siya. Kasi, Paano kakaiba? Iba to Baka first- mag-shift na naman tayo, gumagana na tayo. hindi, ano siya, different situation. Kasi Yeah. yung first day ko as a college student ay nasa bahay ako. So, Ay, online I'm a class. pandemic, season. Yeah. Sa pandemic season yung first day college ko. So, But naka-experience ka na ng first day high on the other year? yes, Ah. nung second year ko. So, Okay. and incoming third year. Pero, yung siguro, yung experience ko during first year, nung Yeah, college, first year. during pandemic days, is mahirap siya. Kasi, Mm. ayun, parang transition phase, di ba? Girl, So, like parang ang first day natin nun, meet with the profs agad, like wala man lang Yeah, orientation, like ano ba tong school na pinasok ko or whatever. So, ayun, although may background naman ako syempre dun sa school na Yeah. pinasukan ko, pero yung fear na, naman ako friendly naman ako, ganyan, approachable din naman Mm. Yeah. ako. Based naman sa mga taong nakakasama. Of Hindi course. sa ako, pero Yeah. kasi, hirap akong mag-build ng relationship and connection through social media. Ah, yeah. I mean, kumbaga, you're not social media Yeah, person, thank you, ganon. Kumbaga kahit ako, social media user, parang, teka lang. Like parang you don't know how to approach them virtually. Hirap ako doon. So, kaya nung mga unang araw, unang linggo, parang hirap akong kumausap ng ibang tao. Kasi nga, yun din, panibagong mga mukha, panibagong mga Yeah. tao yung makakasalamuha ko. And knowing na ako lang yung nag-iisang taga Valenzuela doon. So, Yeah. sabi ko, sino yung i-approach ko dito, guys? Sino ang makakasabay ko sa biyahe? Ako pag-uwi. Kasi yung school ko nga sa Manila. Yeah. Pero, ayun, masaya naman kasi yung mga nakasama ko namang mga tao doon, yung mga, actually co-officers ko sila nung first Yeah. year. Sila talaga yung mga nakasama ko all throughout ng unang taon ko sa college. So, masasabi ko naman na nakapag-build naman ako ng relationship and connection sa kanila. And yung Yeah. first day ko naman, sa face-to-face, Yeah. iba rin siya actually. So, dalawang series ng first day. Yeah. So, yung series, yung pangalawa, bilang hindi na freshman may, na siya, major. Yeah. So, parang that time, second year ako, nasa majorship season. So, ayun din, nandun pa rin yung kaba, pero nandun Yeah. na rin yung mas lamang na yung excitement. Kasi, syempre, face-to-face na nakikita mo na Face-to-face na. may nakukurot ka na. Nakakampat na ako, ganyan. And may, nakita ko na yung school ko personally. Yeah. Gan- Finally! Finally! Nakapasok na ako sa PNU, hindi na lang ako Yeah. hanggang gate. Oo. So, ganun yung kwento. Pero, ayun, aside from that, mas naging exciting siya kasi, yun nga, yung mga makakasama kong tao, kumbaga, meron na kaming same interest. Yeah. Kasi, yun nga, isang major lang kami ng pinasukan. So, yung madalas na mga napag-uusapan, ganyan, parang, alam mo yun, hindi na mahirap Yeah. mag-build ng communication through each other. Then, ayun din, nakakatawa din kasi sa second year ko, hindi na lang ako mag-isang taga Valenzuela. May kasabay ka na! Okay. So, ayun, I can finally say na nagkaroon din ako ng kaibigan. Yeah, friends. Na iba rin din talaga yung kaibigan na makakasama mo face-to-face eh. Yeah, truly. Kumbaga, kaysa dun sa mga online, ganun. Pero, ayun, sobrang exciting and masaya talaga siya. Iba pa rin yung pumapasok ka sa school face-to-face, yun, kaysa dun sa energy na mabibigay mo through online. Yeah. Ang weird, no? Kasi we had all different experiences. And actually, nakaka-relate ako kay Mika na, ayun nga, first day as a first year college, very online, tapos nag-shift ng And, ayun, talagang nakakatawa na we still get to treasure kung ano man yung mga na-experience natin nung first day
high colleges natin. But now, this question is very personal for Ate Ai and for Kuya Brent. And na-mention naman na nila kanina na ayun nga, si Ate Ai, she take BSBA Marketing Management and si Kuya Brent is before Computer Engineering. But now, you are taking Civil Engineering na. So, let me ask first, Ate Ai, what made you decide na yung totoong decision, kasi you mentioned kanina na parang you decided na mag-stop na ayaw mo na talaga. Pero, paano ka nag-shift na yung decision mo from being a quitter mindset, ganon, to deciding na you wanna continue studying, ganun. And ayun, until natapos mo yung marketing. Actually, ano siya, di ba, frustrated ako, ganun. Yeah. Tapos, nag-stop ako. Akala ko talaga mag-stop lang ako parang isang SEM lang, tapos next na pasukan, makakapag-enroll ako agad. Yeah. Yan ang magagawa naman ng paraan, ganyan. Pero grabe, kasi mas matagal pala yung process na kailangan kong pagdaanan. So, umabot ako ng 1.5 taon. Na Tagal-tagal nakastop. din. Na wala, lang talaga ako, tambay lang talaga ako. At that time, Yeah. 16 years old lang ako eh. So parang, gusto ko mang mag-work. Ang hirap mag-work Yeah. ng ganong edad. Kailangan mo pa ng Underage. parental consent, Yeah. ganyan. Tapos parang ang usually yung papapasukan mo mga McDo, ganun. Pero kailangan, basta maproseso pa din siya. So hindi ako makapag-work. So wala ko talaga totally magawa. Ang ginagawa lang namin ni Papa, pray. Yeah. Yun, lagi lang mag-pray, ganun. Tapos during those 1.5 year na nag-stop ako, sobrang painful ng process na, halimbawa, kapag nakikita ko yung mga classmate ko, nakikita ko yung ibang mga kayut, ganyan, nag-aaral sila, tapos nag-aaral sila sa course na gusto nila, nag-aaral sila sa school na gusto nila, parang masakit yun sa akin. Tapos halimbawa, syempre, YouthNet, ganyan, tapos i-welcome per school. Yeah. Parang sila welcome, ako hindi ako welcome. Kasi wala ka pang sa school. Out of school youth ako. So parang sobrang painful niya. And what's even more painful ay yung makita mo yung tatay mo na umiiyak. Kasi testimony niya yun eh. Sabi niya, kasi before, laging may morning prayer dito sa church. Yeah. Tapos every morning talagang pupunta siya. Tapos etong stage na to, sabi niya, saksi tong stage na to na talagang lumuha talaga siya. Madami siyang niluha dito para lang makapag-aral ako. Wow. Ganun. So sobrang nakaka-amaze, sobrang grabe yung love sa akin ng tatay ko. Pero sobra akong hurt na kailangan ba talaga, Lord, ganyan. Parang ang dami ko ng what if hindi na lang namatay si mama. Kasi si mama kasi sobrang siya, parang ang dami niyang hassle sa buhay. Parang ganun. As in talagang yung buhay namin that time, parang paangat na. Yeah. Tapos biglang namatay siya, tapos naging plateau, tapos bigla na lang bumulusok kami. Lalo na nung nagsabay-sabay na kami ng college. So, sobrang masakit. And then, so yun na nga, diba? So, nag-stop ako. Tapos, during those time, masakit yung process. Pero, wala, parang dumating na lang ako sa point na napatanong na lang ako kay Lord, na Lord, pinipilit ko na lang ba yung gusto ko? Yeah. Pero, hindi mo naman kalooban sa akin. Kasi, ayun, baka hindi naman talaga will ng Lord yung architecture sa akin, hindi naman will ni Lord yung fine arts, Yeah. ganyan. Baka iba yung plan niya. Tapos, sa 1.5 year, puro yun at yun ang pinagpipray ko. Hindi ko naman pala dapat pinagpipray yun. So, parang, kasi mag-enrollment na eh. De, sabi ko na kay Lord, kung hindi to yung kalooban mo, i-reveal mo sa akin. Kasi ang hirap kasi pag yung magtatanong ka kay Lord na, Lord, ano bang course na kukunin ko? Tapos hindi mo naman mababasa sa Bible yun. Parang, Yeah. ganun mo, Pag-open mo, walang ganon. ganon. So parang sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng very, very specific instruction, ganyan, para malaman ko na yun talaga yung gusto mo sa akin. And then, bago mag-enrollment, dito ako na-amaze. Kasi, nung nakita siguro ng Lord na handa na akong makinig, Yeah. na lahat ng walls ko, binagsak ko na, nagpadala siya ng someone Yeah. na makakausap ko. So, si Pastora Levi, niyaya niya ako pumunta ng prayer house sa Touch of God sa Bulacan. Yun. Yeah. So, niyaya niya ako doon. Tapos, ang galing lang kasi pagdating namin doon, nakita namin si Pastora Miriam. Siya yung may-ari ng prayer house. Ah, nice. So, usap-usap kami doon, ganyan. Nagkaroon kami ng malalim talaga na conversation. Tapos, sabi ko nga, pagpunta ko doon ng prayer house, wala akong ibang gustong ipag-pray. Wala na muna yung iba, basta pag-aaral ko lang. Gusto ko Yeah. lang ng clarity, gusto ko lang ng maayos na instruction. And then habang nag-uusap-usap kami, kikwento siya kung paano nag-start yung prayer house, kung ano yung mga ginagawa niya. Bigla niyang all of a sudden, bigla siyang tumingin sa akin. Tapos sabi niya, yung business marketing, magandang course yun. Yeah. So parang, alam mo yung pagkarinig mo nun, you know na si Lord to. Yeah. Kasi from stranger, parang hindi Oo. naman po niya alam yung background Hindi niyo. talaga. Tapos biglang ganun po yung sasabihin, like parang wow. Oo. Parang
yung sinasabi nga, parang basta naramdaman ng spirit ko na si Lord talaga yung nagsasalita Yeah. sa akin during that time. Yung parang sinasabi nga, di ba, the Lord, parang yung sheep, alam niya yung boses ng shepherd. So parang yeah. kahit ang daming noise sa paligid, pag narinig mo yung boses ng Lord, malalaman mo agad ito si Lord nagsasabi nito. Yeah. So during that time, ganun na ganun yung naramdaman ko. Sabi ko, Lord, napaka-personal nito at napaka-specific. After na nagbigay na siya ng mga instructions sa amin na, ikaw, si Pastora, punta daw siya ganitong room, tapos si ganyan, punta ng room. Tapos ang instruction niya sa akin, pumunta daw ako ng room of Jabez. Jabez. Tapos, ipag-pray ko daw yung prayer ni Jabez na, Lord, enlarge my territory and bless me. Yeah. Yun. So, pero wala siyang alaman na hindi ako nag-aaral or ano yung struggle ko, ba't hindi ako nag-aaral, ganyan. So, ginawa ko yun. Tapos talagang sobrang iniyak ko doon kay Lord. Lahat ng mga hinanakit ko na parang iniyak ko na kay Lord. And sabi ko, Lord, ikaw nagsabi nito, ikaw gagawa ng paraan. Before, like, kung naiisip yung, if He orders, He pays. Yeah. Ganon. So, yun na yung Amen. mindset ko. And then, ayun na, enrollment na. Hindi ako yung nag-enroll yung kaibigan ko kasi umuwi kami na ng Leyte. So, siya yung nag-enroll sa akin. Tapos, nagulat ako, nung nagbalita na siya na, enroll na ako, ganyan-ganyan. Nagulat ako, fully paid ako. Wow! Talaga ako. Actually, bumalik ako dun sa Grabe, course na yun. super nice. Nagulat ako, fully paid ako. Tapos sabi ko, mukhang may pera si Papa kasi nakapagbayad siya agad. Yeah. Tapos tinignan ko yung that time hindi pa scholar yung ate ko. So pagkatingin ko ng niya, yung tag dito, Transcripts Oo, of yung Keme, ganon. basta sa kanya, Oo. yung bayad sa kanya, down payment lang. Sabi ko, bakit ako fully paid? Tapos yung kapatid ko, down payment lang. Ano to, nagbabawi ba si Papa? Tapos, nasira yung phone ko that time. Ako nabasa yata. Di, nagkalkal ako ng phone. Tinignan ko yung mga kausap ni Papa. Baka may nililigawan na siya. And then, kinalkal ko yung phone niya. Nakichismis. Yun. Tapos, nagulat ako. Merong isang conversation doon na pinag-uusapan nila ako. Oh. Tapos, di hinuli ko na si Papa. Sabi ko, bakit fully paid ako sa sa school, ganyan? Bakit buo agad yung bayad? Ganyan, may nagpapaaral ba sa akin? Pero alam ko na meron. Sabi niya, hindi, wala. Oo, sabi niya, hindi, wala nagpapaaral sa'yo, ganyan-ganyan. Sabi ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, nabasa ko na yung Cute. chat, ganyan. Aminin mo na. Nagdadunay pa. Tapos yun na, hanggang sa, grabe, nag-iiyakan ako dun sa kwarto. Wow. Kasi sabi niya, meron daw lumapit sa kanya nagsabi na gusto niya akong pag-aralin. Wow. Anonymous lang, wag na daw niyang sabihin sa akin. Pero siguro inalaw din talaga ng Lord na malaman ko para Yeah. maging thankful ako. Ganon. So, ayun, sobra kong nakita yung galaw ng Lord. Sa Amen. first obedience ko pa lang sa Kanya. Yeah. Na, sige Lord, kung anong kalooban mo, yun na yung gagawin ko. Bahala ka na. Yung dreams ko, isusurrender ko for your dream. And then, Yeah. nakita ko, sobrang nangyayari talaga yung prayer na, Lord, bless me and enlarge my territory. Yeah. Kasi, una, yung bless me, talagang nag-provide si Lord. Yeah. Kasi, within 4 years na nag-aral ako, as in, wala talagang binayaran si Amen. Papa. Never nagmintes, never grabe. nag-fail. Tapos, hindi lang ako kahit yung kapatid ko, naging scholar siya. Kaya talagang, alam mo yun, yung 1.5 years na iniyak ni Papa, after nun, wala na siyang iniyak. Amen. So, sobrang Yeah. grabe yun. And hindi lang yun, di ba, may prayer din ako na enlarge my territory. Siyempre, ang challenge sa atin, di ba, as leaders, dapat yung influence mo maganda, dapat Yeah. nag-aaral ka ng mabuti, ganyan-ganyan. Nakita ko naman na nag-improve ako. I mean, naibigay ko talaga yung pinaka-the best. Yeah. Kaya aside from that, talagang sobrang nagamit ako sa school para sa glory ng Lord. Kasi Amen. first year pa lang ako ng college. Pagbalik ko ng college, naging part na ako ng isang organization, which is Praise and Worship Team. Wow. So, pagpasok ko ng school, naging part ako agad ng Praise and Worship Team. Tapos, every week yon nag-handle kami ng fellowship. Tapos, hanggang sa, hindi na ako nawala doon. Hanggang sa nakagraduate ako, nagpalit-palit na lahat ng team. Nagugulat na lang ako, nag-chat sila na, kailangan namin ng gitarista, ganyan. Tapos, Wow. kinukuha nila ako, ganun. Kaya nung last na, hanggang sa pinakahuli talaga, nung graduation retreat namin, part ako ng Praise and Worship Team. And Grabe. sobrang nakaka-miss yun na lahat ng kabatch ko. Parang kami Grabe. nag-lead sa kanila sa Praise and Worship. Kaya nakita ko talaga na, grabe, sobrang in-enlarge ng Lord yung territory. Grabe. Yung territory ko. And hindi lang yun dahil nga nasa magandang community ako, sobrang na-boost yung boldness ko to share na talagang, alam mo yun, yung magpapakilala ka lang ng sarili, parang kulang na lang evangelize mo na yung professor mo. Na matanggap mo na Yeah. through your testimony. Tapos nakapila lang ako sa registrar, meron na akong disciples. Tapos nagugulat ako sa Lord kasi, halimbawa yung mga kaklase ko, irregular kasi ako So, nagugulat ako, nag-a-approach sila sa akin na, ate, pwede ba ako mag-share sa'yo?
Wow. Nakaka-amaze na parang Yeah. sobrang ginamit talaga ako ng Lord na kahit nga minsan kasalanan na nila, kinoconfess pa nila sa akin. Nakaka-awkward. Promise, sobrang awkward. Yung iba't napaka-detailed po share ako, Lord, nagkakasala. Pero sobrang ako natuwa kasi, alam mo yon kapag gusto mo magpagamit sa Lord, siya yung magdadala ng tao para sa'yo. Yeah. Parang hindi mo kailangan mag-effort na sino bang sishiran ko, sino bang saan mo Yeah. ako gagamitin, Lord. Hindi, siya na talaga yung magdadala sa'yo ng mga Yeah. tao. So, ayun, praise Yeah. God. Talagang tinugon niya yung prayer na enlarge my territory and bless me. Yeah, grabe. Palakpakan natin si Ate Ai. Super makikita talaga natin na yung pag-lead ng Lord from her own desires into what the Lord instill na purpose sa buhay ni Ate Ai. Which is, ayun nga, na super amazing talaga ng work ng Lord during her era nung time niya ng college na talagang si Lord yung nag-make way for everything to fall into one purpose. Ayun nga, to glorify Him above all. And even yung makapagtapos ng college na studies, parang it's bonus na lang compared dun sa purpose talaga ng Lord na mag-glorify siya kung nasaan kang moment, kung nasaan season ka. Ayun, let's hear it naman from Kuya Bren kung what made you decide to really take the course na kung nasan ka na lang ngayon. Okay. Yeah. Which is civil engineering. Well, Yeah. tama yung sinabi ni ate kanina na pag wala naman sasabihin sa Bible na directly sabi, uy, business, mag-architect ka, mag-civil engineering ka, mag-police ka. Walang ganun no? Pero, ayun nga, balik lang ako doon sa after nung nilet go ko na yung course ko doon sa TUP. Kasi, after kasi nun, pandemic days na Doon talaga ako nag-decide na, hindi ko na nga sinabi kay Lord na, Lord, ba ako? Hindi na ako nag-consult. Sinabi ko na, hinto na ako. Ayoko na. Decision ako. So, yung ginawa ko na yun, wala akong kinonsult kay Lord noon. So, ang ginawa ko, nagtrabaho na lang ako throughout the years. So, naging part ako ng mga companies din. And, ayun naman, nag-grow naman ako doon. Nandun din naman yung ng Lord. Ayun, mag-share din sa kanila, ganun. Yeah. Binabless din ako ng Lord doon. Pero, ayun nga, hanggang sa umabot doon sa way back 2021 yata yun. Basta ganun pagpasok ng Pandemic, 2020. very Oo. pandemic. Nag-ano din kami noon, nag-prayer house din kami sa Bulacan. Hindi ko alam kung Touch of God din yun Same din yata. O yun. Actually, kaya ako nandun kasi kailangan Yeah. Required. Kailangan mo sumama. Oo, kasi leader So, ako, okay, sige, sama ako. Parang, may nagpo-push siya na, kailangan mo mag-pray. May Yeah. sasabihin ako sa'yo. May ganong, kasi pumunta kami talaga doon para mag-planning. Tama ba? Mag-planning talaga yun Yeah. So, ako naman, sige, pray ako. Pasok ako sa isang room doon. Nakalimutan ko kung ano yun. Pero yun yung pinaka-unang pinto sa kanan. Yun yung pinasukan ko. And then sabi ko, Lord, ano bang gusto mong sa akin? Ano bang trip mo? Ganon. Kasi ako talaga, ang ko na, tanggap ko na baka hindi na ako hindi na ako pang school, hindi na ako mag-aaral kasi hindi ako magyayabang kumikita na ako ng malaki talaga. Parang you're satisfied na kung nasan ka that Oo, time. kasi kumikita na, may Yeah. pera. Kasi, totoo daw kapag meron ka ng income, tapos huminto ka ng pag-aaral, magiging practical ka na na lang, trabaho na lang ako. Parang I don't need to study anymore kasi nag-earn naman ako ng money. Ganun na yung mindset ko na kasi lalo na lumalaki din yung ministry ko Yeah. within the disciples. Nagkaka-disciples ako So, pag nag-aaral ako, hindi ko naman siya iniisip, pero yung that time, kung mag-aaral ako, di ba? Mahati yung Yeah. oras ko, no? Pero ayun nga, balik tayo doon. Nag-pray ako, syempre. Niload ko kay Lord. Lord, ano bang trip mo? Ano bang gusto mo sa akin? Gusto mong gawin sa akin? Alam mo yung nakakatawa doon? When I opened the Bible, basahin ko para hindi ako magkamali din. When I opened the Bible, sabi sa John 16, ito talaga yun. John 16:12 to 14. Yun yung message sa akin ng Lord. Sabi niya dito, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Yeah. So, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. For He will not speak on His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will declare you the things that are to come. He will glorify me, for He will take what is mine and declare it to you. So, ako naman nun, Amen. sabi ko, ha? Labo mo na yun, Lord.
sabi mo, mag-pray ako, tapos hindi ko pa kayang i-bear pala yung sasabihin mo sa akin. Okay, labas ako. Pero syempre, puspos tayo nun na nakapag-pray tayo ng grabe. Kasi when you are in a prayer room talaga, iba-iba yung feeling eh. Promise. Iba yung feeling na parang you are with someone na parang nagka-counsel, ganun. Yeah. Promise. So, ayun, the end, nagtapos yung araw, nakauwi kami. Then, that night din, syempre, di ko ito makalimutan, I had a dream. No? I had a dream. So, sa dream na yon, kinuwento ko to sa pastor ko, sa dream na yon, I was preaching the word of God in front of many students. Wow. So, sabi ko, syempre, pagkagising ko, Lord, Wow. hindi ako estudyante Hindi, legit. So, Yeah. yun yung mauna mong ano eh. Word mo naman. Magpa-preach ako sa student, di nga ako estudyante. Yeah. Di ba? So, logical way, di ba? Parang how can you do that? Oo, how can you do that? So, ako naman, okay, sige, kung layunin mo to sa akin, I can do it naman, sabi ko. Pero, as the time goes by, ayun, napasok din ako sa YCA, which is, pumapasok tayo ng mga schools to share the advocacy of anti-drugs and substance abuse with, syempre, with the Word of God. Yeah. So, doon, nakikita ko, nagsishare ako doon sa mga kabataan. Pero feeling ko, hindi ito yun eh. Parang you feel it in yourself na it's not enough. Oo, nakikita ko na, okay, nag-share ako sa mga student. Pero yung doon mismo sa panaginip ko, wala. Hindi yun. Hindi yun eh. Parang there's more. There's more. Pero hindi ako naghahangad ng more. Yeah. Kasi, inano ko na lang kay Lord eh. Sige Lord, bahala ka. Ganon. So, ayun, fast forward hanggang sa sabi ko, hindi kaya gusto kong pag-aralin ni Lord ulit? Yeah. Ganon. So, sabi ko, well Lord, baka trip lang to Question ulit. Hindi, mahilig kasi akong questionin si Lord eh. When I don't understand na yung nangyayari sa buhay ko. Kasi, sometimes kasi, di ba, ganun tayo kapag di mo na maintindihan ng weird, Yeah. ng mga binibigay sa'yo ng Lord. Ano ba to? Trip Parang ba to, ano, Lord? more Trip mo ba ako? clarification pa, Ganon, ganun. trip mo ba ako? Yeah. Well, hanggang sa, ayun nga, sabi, parang nagkaroon ako ng word of God. Nakalimutan ko yung exact eh. Pero pinapabalik talaga ako ng Lord Yeah. sa school. Ano ako, doubtful ako na bumalik ng school. Kasi I had many issues eh sa dati kong school. So, sabi ko pa rin, sige, ikaw bahala. Trip mo yan. Sabi ko, sige Lord, enroll ako. Pero wala pa akong exact school nun. Hanggang sa mag-pass forward na. Hanggang sa, ayun nga, in-endorse sa akin din yung PLB, which is my school Yeah. right now. So, sabi ko, try ako mag-apply. Pero, kasi nakita ko din doon this is, hindi to OA. Pero nakita ko din doon sa dream ko. Ang sinesharan kong mga student, mga naka-blue na uniform. Oh, Yeah. legit. Hindi siya... Specific. Oo. Oo nga, sabi ko, baka papasok lang kami sa school, tapos, okay, yun na yun. Ganon. Yeah. Baka SM lang. Oo. So, I tried na mag-apply, pero doubtful nga ako noon that time kasi nga, may issues ako eh. May Madami ka pang kulang. Hindi parang- kulang eh. Nag-drop kasi ako ng subject noon. Madami kang kailangan asikasuhin. Oo. So parang nagda-doubt ka if papasok ka ng new school, if parang kailangan mo pa bang habulin yung mga subjects na kasi yun? nadagda-doubt ako. Wala akong pake doon sa hahabulin. Nagda-doubt ako kasi papasok ako ng school na public, sabihin na natin state university or local school. Kasi alam yan na mga pumapasok ng state U, mahigpit sa grades, di ba? Yeah. Ang mga state U, ang mga local school, ang local government schools na, ayun nga, na provide. So, may drop ako eh. Kasi sa mga state U, ang rule nila, dapat wala kang 5, wala kang Yeah. INC, Drop. wala kang drop. Kailangan clean records yung Yes, grades kailangan mo. clean ka. So, doubtful na ako nun, syempre. Pero sabi sa akin, hindi, apply ka. Yeah. So, nag-apply ako. So, okay, ito yung mga kailangan mo, ganun. So, habang nag-process ako ng mga needs ko, mga requirements ko, ako talaga, Lord, sigurado ka ba talaga? Kasi, iniisip ko talaga kasi yun, ang labo kasi. Ang labo para sa akin na papasok ako ng school, may drop ako eh. Parang Tapos- it seems impossible na to work oo. out. Tapos ano pa siya,
public school pa. Alam ko kasi yun eh. Kasi galing ako ng State U Yeah. eh. TUP, State U naman yun eh. Yeah. So, mahigpit talaga sila when it comes to grades. So, sabi ko, sige, go. So, hanggang sa that day ng pasahan ng requirements, ngayon, kaharap ko na yung nasa registrar. Check niya yung grades ko, yung TOR ko. Sabi niya, tapos nakita niya yung UD ko, unofficial drop, which is, drinap ko nga. Ano yan? Yung- Ano yan? PE. Hindi, drinap ko kasi siya. Disclaimer lang. Kaya ko siya drinap kasi siya lang, alam ko siya lang yung alas 7 kong pasok. Kasi working student na din ako noon. Graveyard shift pa ako. Uuwi ako ng alas 3, tapos gigising ako alas 6 para pumasok. Hindi na. Drop ko na. So, ayun. Nakita niya, ano to, nak? Ganun, ginanon niya. Ano to? Drop po yan. Litis ka na. Ginanon niya, di ba may rule tayo? Kasi ginanon niya, di ba may rule nga tayo na bawal to? Di ba? Yeah. Binasa mo ba yung natin, yung regulations natin kapag nag apply Sabi Yeah. ko, opo eh. Nag-try lang po talaga. So, tinanong niya ako, paano kung hindi kita tanggapin? Sabi ko, nagtatrabaho Iiyak na po lang. ako. Hindi. Joke. Ako ako dito sa harap nyo. Magtatrabaho na lang po ako. Ganun talaga eh. Yeah. So, sabi niya, sabi niya na lang sa akin, hindi, paserox mo na yan, tapos balik ka ulit sa akin. Wow. So, pero hindi doon nagtatapos Okay, nagpaserox ako, balik ulit sa kanya. Sabi niya sa akin, hindi pa to approve. Okay, hindi pa to approve. For approval pa to. Kasi i-check pa to, yung credentials mo, ganun. Kasi actually, yung iba ko namang grades, goods naman siya eh. Sabi ko nga, may mga uno pa ako dun eh, kahit di ako pumapasok eh. So, goods naman siya. May drop lang talaga ako. So, sabi ko, okay po, sige, no problem po. Hanggang sa, as the time goes by, 2 weeks, no? Nagpupunta kami ng kung saan-saan. Hanggang sa, ayun nga, saktong-sakto, nagpunta kami sa farm noon, sa Pampanga. That time, na talaga ako, parang 2 weeks na eh, wala pang balik sa akin. Ang sabi Yeah. kasi sa akin last time, antayin mo yung text or tawag sa'yo. Tapos, kapag meron, edi goods, pasado, approve ka, Yeah. tatanggapin ka namin. Pero kung wala, next time na lang or Sorry na lang, sorry na ganun. lang, ganun. So, ako naman, sige po, okay. Kasi, na yun eh, 2 weeks na eh. Kasi sabi niya lang sa akin, 1 month. Kapag wala pa din, wala na, babay ka na. Parang kalahati na yon. Oy, kalahati na yun eh. So, sabi ko, nung offering time na, sabi ko, may prayer pala muna doon yung pastor. Nalimutan yung name niya. Pero sabi niya doon, mag-offer ka. Sabi niya, mag-offer ka. Tapos, i-dedicate mo yung offering mo na yan sa something na gusto mong You are praying for. what you are praying for. Kasi, sabi niya doon, alam na ng Lord eh, kung ano yung gusto mo eh. Yeah. Kailangan mo na lang idulog talaga sa Kanya. Yeah. No? So, sabi ko, okay, sige. Binuhos ko yung laman ng wallet ko. Ang prayer ko na ganito. Sabi ko, Lord, kahit hindi ako pasado, gusto ko lang ng answer. Kahit di ako pasado man o hindi, gusto ko lang ng pasado. May pahabol pang prayer doon yung pastor. Sabi niya, bukas na bukas, meron niyang sagot. Yeah. Ganun. So, sige, hanggang sa So, the kinabukasan. other day, ayun na nga. Ayun na, and the other day, Anong result? ang result, tinawagan ako. So, approve ako. Nice. Approve ako. Grabe. Wait lang, hindi pa yun tapos. There's more. Approve na ako, pero syempre, pag approve mo, meron pang sasagupain na entrance exam eh. Of course. And magkakalibrating for ano bang ibibigay sa'yo na course. Di ba? Ganon kasi. Kasi sa PLB parang ganon, no? Na titignan mo na kung bagay ka dun sa course. Tsaka if available pa yung mga slots, ganun. So, ang tinay ko talaga, ang first choice ko, which is civil engineering, sabi ko, Lord, ito kasi, actually yung civil engineering, nakita ko siya talaga na, ito talaga yun. Kasi, if you are picking your course, yun nga, sabi ko nga kanina, dapat alam mo kung ano yung gusto mong maging. And napapractice mo na siya 10 years before. Dati kasi, mahilig kaming mag-ano ni Papa ng kung ano-ano sa bahay. Ganon. Parang apprentice, taga-flashlight. Hindi, pero legit, ganon. Yeah. So, nag-first series ko. First series ko yung Civil CE. engineering. Tapos, basta ganon, nag-take na ako ng the day ng entrance exam sa may PLB. Siyempre, ako nun.
Kabado na Yeah. syempre. Pero may nag-review naman ako noon before. nag-review. Nag-review ako. Mm-hmm. Pero nung that day, yung tinignan ko na yung exam, alam mo, napakahamot ako kasi wala doon yung Yeah. review ko. Yeah. Mga situation minsan ng mga estudyante. Wala, Truly. as in, zero talaga na, ano to? Sabi ko, Lord, papapasokin mo, tas di ko alam yung, ano, Paano ba ako papasa? paano ko papasa na ito? Mayroon pang mga Tagalog na science. Sabi ko, ang labo mo naman. So ako naman, sige, bala, pinag-pray ko na lang yun, Lord, lahat ng ang hindi ako nag-pray ng sarili ko, Lord, kung yung mga kasama ko dito, alam ko may mga ano din, may Yeah. mga pangarap din, lahat kami dito papasa. Yun yung Yeah, prayer ko. yeah. So, yun, hanggang sa umabot ng result day na, yung ano ko talaga nun, labo kasi hindi ko nga Yeah. alam Hindi ko alam yung ano yung tawag na to, exam Pero alam mo yun nakakatawa doon, when you are walking to doon sa purpose or sa will ng Lord, lalagay ka niya Yeah. So, ang nangyari, ayun nga, pumasa ako. Yeah. Pasado. Accepted, pumasa. pasado. Well, di pa doon tapos, meron pa kasing, ayun nga, yung meron pa sinasabi ulit. kong calibrating, kung saan ka talaga mapupunta. Pasado ka pa lang. So, hindi ka pa doon, Sure na magka-college Yeah. sure ka nang magka-college ka, pero hindi pa doon sure sa Sa course. course na gusto pinili mo talaga. Oo. Yeah. So, nung araw ng, anong tawag doon? Ng, Bigayan ng Announcement, you ganun. are ganun. Sabi ko, Kabado ano ulit. naman na, hindi na ako kabado Basta sabi ko, Medyo settled ka na. settled na ako na, basta Lord, gagawin ko yung ministry, yung promise ko dito. Yeah. Ganun na ako, ganun na yung mindset ko. Pero sabi ko nga kanina, kapag nilalakaran mo yung gusto ng Lord para sa'yo, bibigay niya rin yung kung ano yung nilalaman din. Amen. Pagka-open ko nung ano doon, yun din, yung first choice ko, Wow. civil engineering. Yes. Amen. Nakita mo yun, yung from doubtful ako na, makakapasok ba ako dito? Kasi may drop ako State U. Tapos, mayroong problema sa grades. Tapos, magtatapos ka dun sa, eto na, nakapasok ka na, pumapasok ka na ngayon. Grabe lang na revelation and ano sa akin ng Lord na pag guide sa akin na magtiwala ka lang. Amen. Minsan kasi, when we are taking some ways na medyo imposible na pinapagawa ng Lord, Yeah. doubtful naman talaga tayo Totoo naman yun. Logically Yeah. speaking, doubtful talaga tayo. Pero kapag gagawin mo talaga siya ng wholeheartedly, ayun, kagaya sa akin, labo nun. Pero sabi ko, Pinupush mo pa rin. pinupush mo pa rin, Yes. tinatry mo pa din. Hanggang sa, mapapaisip ka na lang doon sa dulo. Paisip na lang talaga ako, paano mo ginawa yun? Yeah. Galing. It's all God who is at Oo. work. So ngayon, nagre-reflect na ulit sa akin tong John 16. If you glorify me and take yung will na para sa Kanya, i-declare niya din sa'yo, Yeah. mangyayari yung promise Yeah. niya sa'yo. Yung, Yeah. ang hirap na niyang i-explain in Yeah. words Ayun, grabe lang ng ginawa ng Lord sa akin through my pagbabalik ng school. Kasi kung ako lang talaga, magtatrabaho na lang ako Yeah. But Eh, pera pa. but it really, God really tells you na, no, hindi ka pang dyan lang. Oo. Kung what you thought, kung ano yung na-perceive mo sa sarili mo na, no, God is seeing you greater than what you think you Yes. are. Like parang there's so Totoo. much room for you. So, ayun nga, kagaya ng mga share ninyo kanina, mga experiences, kung paano ba kayo nag-come up sa ganyang kind of course, yung mga stories, mga journey, mga process na painful, talagang it really shows that God is leading you kung saan talaga siya mag-glorify the most. And of course, kung saan ka rin talaga magagamit ng Lord. And of course, not just that, kundi alam mo yun, talagang makikita natin na ino-honor ng Lord yung mga little desires ng heart natin. Kagaya nung kay Ate Ai na first nabanggit niya, she's into art and client. And as we can see now, yung ginagawa niya sa yung work niya, nagagamit niya yung course niya, yung passion niya for the art sa business na pinapatakbo niya right now. And may kita natin na grabe yung pagbe-bless din ng Lord doon. And ngayon din naman yung kay Kuya Brent na yung desire nga ng heart niya na even before parang apprentice siya ng father niya sa pag-construction or pagkukumpone ng whatsoever, talagang doon siya nilalagay ng Lord. And we can really see in that the Lord orchestrated His purpose sa buhay ng bawat isa. So, ayun, we hear everyone's testimonies about their
first day high, about their colleges, about their courses and everything. So, marami pa tayong pag-uusapan, mga ka-souls. So, ayan, let's hang out muna for a while and let's meet on the other episode of our Souls Hangout.